Ayan. So hi guys, welcome to Kaizen number 33. So our special guest for today is Jem Aroba. So she's a direct response copywriter. Ayan. So kamusta ka naman, Jem? Hi guys, okay naman. Work from home ako ngayon, tapos hindi pa ako nag-work right now kasi hapon pa. So mamaya pa ako mag-start. Anong oras Hi ba everyone. shift mo sa Ay, gabi. So hindi naman graveyard. Mga gabi, basta may overlap lang sa time nila. Sa mga gabi? days. Okay, so walang fixed time na kung kailan ka pwede mag-start or kailangan. Wala naman. As long as kailangan ko mag-attend ng meetings kasi meron din meetings para bibigyan ng feedback, gano'n. Madalas ba meetings niyo? Hindi naman, Hindi naman siya daily. updates. Hindi naman. Okay. Yung sa iba kasi daily, tapos medyo nakakapagod yun. Parang Daily okay lang, chicken sa iba. dati actually daily kami, eh. Ah, Kunwari meron may tanong lang, pero minsan umabot lang kami 5 minutes, gano'n. wow. Siyempre pag tumagal na rin kayo, okay yun mga 5, mga ilang minutes lang. Check up Depende talaga. rin kung may tanong ka. Kung lahat naman kayo walang issue, eh di super bilis lang ng meeting. Okay. Yan. Feeling ko marami mga curious yun mamaya sa setup na yan. Yan yung medyo sa inyo actually ni Cherry medyo laid back na na freelancing. Kasi sa iba medyo mas aggressive, di ba, na kapalit-palit na Yung clients, super ganun. hustle. Yeah, oo. So, di ba, may ibang types mo kasi ng freelancing, guys. Hindi man siya yung tipong lagi kang pagod. Though kung trip mo rin siya, okay din siya. I mean, Kasi usually, sensei, masipag. pag masipag ka. Usually rewarding naman siya, yung ganun. Pero nakakapagod nga siya. Yun siguro yung point doon. Parang prone to burnout, di ba? So, kaya pala sa mga sa Facebook, can you comment #live if you're watching live right now? Or #replay if you're watching the replay. Ayan. So siguro tanong ko lang din before we start yung siguro more about your story. Gaano katagal ka ng copywriter, Jen? Parang kailan ka ba nag-start ng copywriting? Prior to Ah, yung direct response, 'di ba? Ka pa? Yung advertising copywriting ba yun? Or yung basta yung other type of copywriting dito sa Philippines? oo, oo din. So, yung question mo ba is copywriting in general or yung Sige, in general na lang in siguro. general? Ano, nung pag-graduate ko kasi ng college, as in wala akong idea kung anong gusto kong gawin. Tapos kung saan-saan ako nag-apply, Jobstreet, ganyan, LinkedIn. As in hindi kumakagat. Either di ko trip yung offer nila or sila din nila ako trip, gano'n. Um, until nag-scroll lang ako sa Facebook, meron ako nakitang copywriter wanted na ad. Tapos hindi ko alam actually nun kung ano yung copywriting, as in 2018 ata or 2017 pa yun. Tapos nung mga time na yun, as in sa Pilipinas at least, wala pang talaga nakakaalam ng copywriting nun. Hindi nga ako sure sensei kung may dojo na nun, eh, pero Anong year to? 20 ano? 17 or 18, as in Ah, sobrang tagal. 20, meron na nung May. Kasi May 2017 yung dojo eh. So actually this month, May 17, magsa 7 years na yung dojo. Ay talaga, grabe. So yun, May 2017 meron na siya. Pero ano pa lang, parang pasimula pa lang. I think Oo, pasimula pa lang 'no. So mga around that time ako nag-start magsulat ng copy. Pero yun nga, sabi mo kanina ano pa siya, advertising agency. Local lang dito sa'min sa Pampanga. Tapos yung advertising agency para sa lahat lang, sila yung gumagawa ng ads sa billboard, yung gumagawa ng commercials sa mga products, kunwari Sunsilk, ganyan. Tapos or McDo.
para mga big brands na ganun yung hinahandle, usually ng mga ad agencies. Pero kami that time, mga small business owners lang yung hawak namin, local lang. So, doon ko na-discover kung ano yung copywriting kasi wala talaga akong idea at that time. Ako kasi straight from out of college, di ba? Straight out of college ako. Tapos kahit doon nga sa college, wala bang any mention of yung advertising industry. Oo. Actually, ako din kasi may marketing subjects din naman kami. Pero hindi man nabanggit yung copywriting. Diba? Kaya nga, kaya naalala ko yung lumang joke nung back in the day, di ba? Yung copywriting, ano ba yun? Nagsusulat ba kayo ng copyrights? Di ba RIGHT Oo, na yung di ba yung copyright? copyright, akala nila doon. Ayun nga eh. Even until now, may mga misconception pa rin ganun. Oh, pero hindi na siya kasing tulad nung dati. Kasi parang nung pandemic, as in, parang naging siyang in. Di ako sure kung ako lang kasi nasa industry na ako. Lagi ko siya nakikita nun. Pero parang mas dumami yung interest nung pandemic ata. Oo, mas lumami nga. Kasi even yung freelancing as a whole, I think eh. Tapos syempre nadamay na rin yung copywriting. Kasi walang trabaho yung mga tao ng pandemic, sadly. Yun, Oo parang nga kaya eh. naging accepted yung freelancing nung pandemic. Pero ikaw, I think, di ba nag-start ka prior ng pandemic pa nga, no? Oh, before pandemic pa yun. So, pumasok ako sa office tapos nag nag-BPO din ako after nung advertising agency. Tapos yun nga, nangyari yung pandemic. Parang hindi naman totally naudlot. Parang na-push lang kami na mag-work from home kasi at the time BPO na ako nag-work. So, technically, pareho pa rin yung setup. Hindi lang ako papasok sa office kasi nga yung client ko abroad naman. So, okay lang din sa kanila yun. Okay, I see. So can you tell us more about your backstory siguro, Jen, para at least mas malaman ng audience din na. Ay, oo. Okay. At tapos, ano ba? Um, yun, nag-work ako sa advertising agency. Yun yung first job ko straight out of college. Tapos, dun ko nga na-discover kung ano yung copywriting. Natutunan ko kung ano um, yung ginagawa ko nun mostly social media copy pa eh. Nagsusulat ako ng captions. Mm. Tapos, yung graphic designers, sila yung gumagawa ng image sa Facebook. Tapos, pinupost yun online para magkaroon lang ng added awareness yung mga clients namin back in the day. Parang hindi pa nga sikat nun yung Facebook ads eh, at least sa Pilipinas. So, Late ata tayo nag-adapt sa Facebook ads. Sobrang late. so hindi rin namin masyadong tinouch yung part na yun. Kaya wala akong idea talaga nung, yung sikat kasi nung time na yun, parang post ka ng post sa Facebook, tapos yun na yun, parang consistent ko lang siya ginagawa. Minsan, nag-boost ka pa ng post or kung ano man. So, parang nangyari is, after a while, naisip ko, kasi lagi kami nag-meeting sa mga business owners back then, kasi kami yung nagre-report, parang ano ba yung results na nabigay namin para sa kanila. Mm. So, yung minsan hindi sila satisfied sa results na nangyari. Tapos hindi rin namin masagot Talaga. kung minsan lang naman. Kasi parang na-expect nila dadami yung sales. Kasi yun naman talaga ang purpose ng advertising, di ba? Oo, Pero totoo. yun nga, since advertising, ano bang tawag doon? Parang brand advertising yung ginagawa namin nun. Hindi siya super measurable. Parang hindi siya tulad ng ngayon na malalaman mo gaano kadaming tao yung nag-click,
gaano kataas yung conversion rate. Parang mame-measure mo siya talaga. Sa sa ganung copywriting kasi parang more on awareness yung talagang tina-target mo. Mm. And hindi naman porke aware yung tao na you exist, bibili na talaga sila sa inyo. So, hindi talaga siya super measurable nun. Kaya, kaya medyo naghanap din ako online. Ano bang mga possible na resources about copywriting. Tapos yun nga, doon ko nakita yung copywriting dojo, kasi yung konti pala na tao ng Facebook group. Pero yung content na pinupost ni Sensei, ano siya eh, parang ibang style ng copywriting, yung direct response nga. Parang doon ko na kita na, meron palang ganito, yung nami-measure na copywriting, yung ma-attribute mo talaga sa sinulat mo yung result ng kuha ng client. So, ayun. Ganun ako nag-start. So ano, dun ba sa ano sa ad agency mas short form yung sinusulat mo na ako? Mas short form, tapos meron din commercials minsan. Yun talaga measurable lang dun is parang footprint. Hindi siya necessarily sales. So, di rin namin masabi talaga kung ano ba yung issue sa amin ba or sa kanila. So, yun lang din yung mahirap sa ganong setup dati. Okay. So ano, gaano katagal ka kaya like tumagal dito sa ano, sa job na to? Ah, mga 1 year din. 1 year and a half or so. Okay. Until nakahanap ako ng ano, ng BPO. BPO. Okay. Anong role mo doon sa ano, sa next job mo sa BPO? Ah, ano ako dun? Writer din, pero hindi yata ako nagsusulat ng copy. Parang ginawa ko lang siyang stopgap na work para lang makapag-ipon kasi hindi rin masyadong mataas yung sahod ko dun sa advertising agency. Although madami talaga ako natutunan dun. Kasi hands-on talaga eh. Lahat ng inaaral mo, ma-apply mo talaga kaagad. Hmm. Pero dun sa next job ko, dun sa BPO, more on, medyo parang leaning siya sa content writing side. Hmm. Meron din copy, pero mas content writing. So, Oo. hindi I think masyado ano eh, madami. uso pa nga yun back then eh. Medyo naglalay-low nga yung content writing ngayon. Ewan ko bakit pero sabi na ng iba eh. Wala na akong Baka masyadong AI. nakikilala content writers for some reason eh. Dati ano eh, like ano, nagsa-start pa yung dojo, parang siguro 90% ng members namin content writer. Oo, no, as in dati parang pag sinabing writer, content talaga yung Yeah, sinusulat, content hindi, talaga. Oo. Oo. hindi masyadong Oh, copy. actually nga guys, dati yung copywriters, ano eh. Kaya ako nga start yung copywriting dojo in the first place eh. Kasi wala nga akong mahanap na copywriter na katulad ko. Sa Sabi ko, gawa Pilipinas, na lang ako community, baka ano, baka matrack ko sila. Ganun. So nag-end up, puro content writer pa rin sa mga list. So trinain ko na lang sila para at least may karamay ako dito sa skill na to. No? ayun. Okay. Tapos ano, so lumipat ka na sa BPO. Mm. Pero dito, ano, like aware ka na sa freelancing at this point, ganyan. Oo, aware na ako sa freelancing at that point. Pero hindi pa ako feeling stable kasi yung finances, di pa healthy. So Mm. kung tumalon ako ng freelancing kaagad, parang sobrang dami kong skills na aaralin. I mean, Mm. hindi lang writing copy, aralin mo pa paano kumuha ng clients, paano paano sila i-list, ganun, para di ko mawala ng trabaho. Parang, Ah, although, matututunan mo din naman yung lahat sa office, pero mas mataas yung stakes kasi, I yeah, mean, personally, kung freelancing talaga.
Actually, So, actually maganda nga yung ano eh, yung ginawa mo kasi mas safer siya na gawin eh. Kesa yung mag-quit ka ng cold turkey, di ba? Tapos parang bigyan ka lang parang aralin. napaka-risky Medyo kasi mahirap, nun. medyo risky yun eh. Oo. Although, hindi naman siya impossible. I mean, dami Yeah, kaya na naman, may mga nagawa. nakagawa naman. Pero it's Oo. not something I would recommend to everyone, di ba? Kasi I think hindi para sa lahat yun eh. Like yung quit to cold turkey, no? Oo. Kung siguro kung confident ka na kaya mong aralin siya agad, tapos yun, kung kaya mo naman aralin agad baka puwede. Pero kung gusto mo na i-feel kung kaya mo ba talaga, puwede mo naman gawing part-time. True. So, Pwede mo ano, test yung waters, parang si Jim, di ba? Hindi mm. mo kailangan mag-resign agad, siguro, di ba? Parang ano. Actually, masarap matuto ng ano eh, na may safety net kayo. Di ba? Yung may salary ka pa. Oo. Actually, parang gano'n nga yung ginawa ko, eh. Dun sa BPO job na yun, dun ako ano, ipon-ipon muna. Tapos parang a few months later, siguro mga 1 year gano'n, dun ako nag-apply ng mentorship ni sensei. Hmm. Mas kung ka Tapos na pala na part ng dojo, no? Bago ka sumali ng NXT. oo, oh, I mean Mentor ka talaga. Totoo nga, totoo talaga yun. hindi, parang inner circle muna tapos tapos mentorship. Oo, parang Ah, okay. yung ladder, parang gano'n. Oo. I see. Tapos ano, tama ba to? Nung nag-start tayo ng mentorship, hindi ka pa naka-resign. Hindi pa, Hindi pa, no? Ah. hindi naman ako So, nagre-resign. nag-resign ka ba during the mentorship? Kasi medyo matagal na actually. Oo, ang tagal na nga. Hindi, ano lang siya, part-time kong ginagawa. Ah, okay. Sige. Tapos ano, ano nangyari after? Parang ano, siguro ano, paano ka naging full-time freelancer? Like, anong ginawa mo or anong, Actually, medyo weird na yung path ko. Kasi hindi ako never totally nag-resign. As in, meron talaga akong office job. Kahit yung third job ko after that, still an office job. Tapos, ginawa ko para sureball talaga. Ah, yung client ko ngayon, nag-work ako sa kanila ng, kasi ano siya eh, panggabi. Tapos free, ano naman, open time. So, kailangan wala mapasa yung work mo and deadline. So, ginawa ko, nag-part-time ako dun sa dati kong office job kasi ano to eh, middle of the pandemic. So, lahat naman, work from home. Ginawa ko, nag-work ako sa kanila ng morning, parang 11 to 4, mga basta mga 4 hours lang. Tapos sa gabi, dun ako sa client ko ngayon. So parang ilang hours ako nag-work dun. hmm. Para lang para lang sure na meron pa rin akong fallback. So, ano, test the waters talaga, no? Hindi ka Oo. ba nahihirapan sa ganong schedule? Ano, masakit siya sa ulo kung tutuusin. Hiwalay. Pero oo, hiwa-hiwalay, as in putol-putol yung tulog mo talaga nun. Mm. Pero hindi ko rin alam kung paano. Hindi nila alam yung client ko after that. Ay, sa gabi. Hindi ko naman sinabi sa kanila na meron akong work in the morning. Ah, hindi nila alam yun sa gabi. Actually, Hindi okay nila lang naman. alam. Pero hindi naman siya big issue din. Oo. Tsaka, part-time lang naman yung ano eh, sa morning eh. Oo. Technically. Pero parang kasi ayoko siyang gawing reason. Parang, yung iba kasi gagawin nilang excuse na, I have work in the morning, can I just blah blah blah, ganun. Ah, Parang ayoko siyang gawing excuse. Kunwari, kung di ako makapasa ng work or whatever. oo. Makes sense naman. So, paano dumating sa point na sabi mo, ano, like, okay ka ng ano, like, work from home lang? Ah, sabi ko dun sa work ko sa morning, parang
6 months ako mag-work ng ganito. As in, sinabi ko na sa kanila para lang din makapag-prepare na sila magharap ng iba kung sakali. So yun, after nung 6 months, umalis na ako sa Oh, kanila grabe ang tapos bait mo parang 6 months ano. Parang 6 transition. months yung Okay yun. transition nila, 'di ba? Hindi, pero okay din naman kasi yung relationship ko sa kanila dun sa morning. Ah, ano din, eh, ang dami ding pinagdaanan nung client na yun. Kasi yung business nila, public speaking. Ah, Tapos tamaan sila ng pandemic. So siyempre di ka naman puwede mag-public speaking ng hindi. pandemic. So napakalaking shift yung ginawa namin from, stage, yun nga public speaking, ginawa naming webinars lahat. So Yeah, mahirap pa naman mag-ano, eh, parang i-transition mo into Zoom. oo, yun nga. Lalo na So sa sobrang speakers din, yun yung bang speakers na kilala ko parang ano, eh, 'pag nasanay ka kasing ano, public speaking, ma-awkward-dan ka sa Zoom for some reason. May mga kilala akong gano'n, kasi nag-Toastmasters ako, eh. So gano'n pala yun kasi akala mo dati na ano, eh, na parang 'pag nasanay same. sila with crowd, same lang siya sa ano, sa Zoom, sa webinar. Hindi, eh, naninibago din pala sila. 'Pag paano ba yun 'pag di ka nakakita ng crowd? Siguro, oo. Parang siguro sila nasanay sila na may crowd, may interactions, kita nila yung mukha. So siguro na-off sila na bakit alam mo yun, yung kita lang nila yung face nila. Oo Tas nga 'no? convince yun. So parang yun, malaking mindset shift din for them. Kaya ayun. Kaya madalas nahihirapan din mag-transition yung mga speakers. Kunyari kung Zoom lang siya, gano'n. Ayan. Oo nga. So yun, malaking shift din yung pinagdaanan ng client na yun. Tapos, ah, okey din naman sila kahit ng pandemic. I mean, may work pa rin kami as in yung buong team. So, okey din naman yung, Mabait, mabait talaga, ano. mabait naman. So, That's pinagbigyan ko good naman kasi sila. medyo maliit pa ba 'to na ano, na ad agency? Medyo small small sila, hindi malaki. Yung third work ko, hindi actually medyo malaki sila Malaki sila talaga? before the pandemic. Ah, May branches pa sa ibang bansa, okey. Kasi Singapore. kasi usually naririnig ko 'pag, yung mga ano, copywriters na galing ad agencies, nagrereklamo sila on how toxic yung ad agency. Yung advertising agency mismo, oo, ano siya, by nature talaga madaming work kasi madami kang client. So, ah, yung business model kasi ng mga advertising agency is in gawa ng work, kuha ng client, tapos keep yung costs as low as possible. So, So, onti lang yung copywriter tsaka so konti lang yung copywriters or mga junior sila tapos may isang senior, gano'n. Kaya ano talaga, nature of the industry. Yung third client ko kasi hindi siya advertising agency, ano ako nun, in-house din ako. in-house, oo. Okey, sige. Yung third client ba yung ano, um, eto ba yung ano, yung client mo ngayon? Yun ba yung third? Yung ngayon is yung fourth. Okey, So, pinagsabay ko silang dalawa, yung third tsaka fourth. oo. Sige, nice. So ano, paano naman ano, anong nangyari ano, siguro after that, like during the pandemic, ganyan. Siyempre may mga ups and downs din. So paano ka napadpad sa client mo currently? Ah, ano, nakita ko siya online din. Actually sa isa sa mga ano, na connections na nakilala ko rin dito sa IC, I think IC, si ano, si Ate RJ sabi niya, "Uy Jem, meron akong nakitang opening dito," ganyan. Pero nakita niya elsewhere parang sa ibang groups na pinagsabihan niya. Sabi niya ano, "Merong opening dito, try mo." Ayun, tinry ko naman tapos actually medyo funny nga yung pag-try ko dun sa ano nila, eh, pag-apply ko.
Kasi 'di ba yung iba sinasabi nila na yung tests mo kailangan paid. 'Di ba yung ibang clients kasi nagpapa-test sila ng copywriters ganyan. Pero yung test ko nun hindi siya paid, tinry ko lang naman kung anong mangyayari. Mm. Pero kaya ko nagustuhan yung company na yun kasi after nung paid test, nagbigay sila ng feedback talaga sa lahat na nagbigay ng Sa feedback, mas rare nga yun actually sa paid eh. ah, tapos yung feedback is group. So, parang ang daming nag-apply. May coaching. Oo, oo, Parang parang coaching may session. may pa siyang coaching session. Kasi pare-pareho lang kami ng assignment eh. Mm. Tapos, nagulat ako nung pagpasok ko dun sa room. Akala ko parang mga Pinoy din makikita ko. Nakita ko may mga European, may mga Halo kayo dun. American. Oh. Ano pala siya, global. Tapos nakita ko, ba't hindi ko maintindihan yung sinasabi nila. Ibang language, wala yung ano ginagamit niya. So, ayun, nagulat lang din ako na ganun pala ganun kadaming tao yung binigyan tinag-take ng test. Tapos, Tapos nakuha ka. oo, nakuha ko out of ano, tatlo lang kami kinuha out of dun sa 100 siguro. Tapos, Wow! Tatlo lang kayo out of hundreds. Galing nun ah. Tas global hindi ko pa rin, yung ano, hindi ko man nga expect na competition. ganun eh. Galing. Pero iba kasi ano, mga mo ng beginner pa. Hindi naman lahat na nakapagsulat na ng copy before. Ah, So, ano, hindi na naman copywriters talaga. wow, galing. So, nag-stand out ka pala talaga doon. And then ano, yan yung client mo currently na ano, Mm, magti 3 years na kayo. Tama, no? mm. Nice. So ano, what's it like ba, ano, having a long-term client as a copywriter? US based to, no? US based Oo, sila. US based. Okey naman. May adjustment period lang nangyari sa'kin kasi yung previous client ko, Australian. So, Australia kasi mas maaga yung time zone kaysa sa'tin. So, yung working hours mas maaga usually nag-start ng 7 ganyan. Yung normal kasi sa'tin parang medyo 9 or 8. Ah, pero US naman kabaliktaran. So, gabi. So, parang may adjustment period din nangyari sa'kin nun. So, um, okey din naman. Maganda din naman na may long-term client as a copywriter. Kasi kasi for one thing, hindi mo na kailangan constantly maghanap ng bagong clients. Lagi kang may bagong inaaral na product, tapos hindi ka pa sure kung ano yung assets meron sila, meron ba silang testimonials, ganyan. Meron bang, ano yung features na pwede mong gamitin ibenta. So, as time goes on, parang mas mabilis din siya gawin. Kasi parang nagamay mo na yung kailangan isulat. Oo, kasi 'di ba parang sinasabi nga natin, copywriting is 80% research tapos siguro kung long-term client na siya, like eventually, like kabisado mo na yung audience eh. Hindi mo Oo, research palagi. Compared sa paiba-iba ka ng client, yun, 'di ba? So yun guys, 'di ba? Parang kaya naman kasi magka long-term clients. Like you all have an option to actually get long-term clients kasi meron naman actually eh. 'Di ba? Parang may iba nga akong kilala, mga 5 years na sila sa client nila. Yan si Jem, magti 3 years. So ano, there's actually stability in freelancing. So syempre yung iba kasi, yung ginagawa ng iba, like they shift from one client to another, like that's also optional. You know, you can have to do that. Lalo na kung okay yung current client mo, tas stable naman, di ba? Parang si Jem, gano'n. As long as may growth siguro, kasi mahirap pag nag-plateau, no? oo, Syempre, hanapin din natin yung growth palagi sa career natin. oo, siyempre. Lalo na kung copywriting mahirap maging start nun. Oo, oo. So I think yung maganda rin sa client ni Jem is that ano, um,
lagi siyang may bagong natutunan, di ba? I think sa marketing sila or business strategy, eh, no? Oo, yung client ko ngayon kasi parang yung main product is business strategies. So, kinukuha namin yung mga successful na strategies sa mga ibang business owners sa US, ganyan. Tapos yung mga successful talaga, mga seven figures, six figure owners in dollars ah. So, ano, hindi naman necessarily big yung companies nila kasi pwede din naman six figure owner ka pero ano ka lang, ah, solo operation. Wala kang malaking office, no? Oo, wala ka man naging office, pwede rin nasa bahay ka lang din. Pero yung business mo is successful naman. So, kinukuha namin yung mga strategies nila, in-interview namin. How do you, what do you do to, grow your business? Tapos yun yung sinashare namin sa subscribers namin. Oo. So yung maganda yung isa lagi may growth, eh. Kaya I can understand na tumagal din si Jem dyan sa current client niya. So before we move to the next section, may magandang question dito. How does your typical day look like as a copywriter daw, Jem? Mm, typical day. Typical day ko is more like typical week actually. Kasi nangyayari sa first part of the week, pinag-uusapan namin as a company ano yung mga projects na gagawin namin para yun nga, lumaki yung company, whether that's writing a new email sequence para sa onboarding ng bagong clients or next bagong subscribers or meron kami bagong offer na ilo-launch. So, syempre, malaking, yun, uh, undertaking. So, kailangan all hands on deck pag may bagong offer. Pero yun nga, first thing we do as a company is talk about it. Parang, ano yung assets na required sa lahat ng tao doon. Tapos, kung meron questions, possible din doon na makapagtanong ako, ilang emails kailangan, ano yung details ng offer, ganyan. Tapos nun, after ng meeting, sa start ko na, depende na lang din kung kailan yung deadline ng project na yun. Okay. So yun nga guys, parang tawag dito, lalo na sa simula naman, usually yung mga business owners naman, like, okay lang magkamali. Like, usually na-handhold ka pa nila sa gitna eh, sa simula eh. And eventually, magigets mo na rin yung process. Kung medyo, na-confuse kayo na parang, ay, kailangan ko ba mag-strategize? Usually, hindi naman sa strategize yung copywriter eh. Like, kasali ka lang sa meetings. Baka may input ka, di ba? Mhm. Usually, may ibang strategies sila sa marketing. Or yung business owner mismo mag-decide. Yeah, Pwede rin pag medyo kabisado mo na, magtatanong sila sa'yo na anong klaseng strategy sa tingin mo gagawin natin for this part of the business. Tapos, pero hindi naman masyadong common yun. Pag ano lang, mm. pag may tiwala na sila sa'yo. Parang ganun. Kapag may tiwala sila, tapos nakita nila na like, tawag dito, na nag-grow ka na. Tsaka kung marami Pero ka yun na, nga, tama si Sensei na sa simula naman. Parang kahit anong company naman kasi, kahit gaano ka naka-experience, let's say, manager ka na or senior copywriter ka na, ganun. Pag bagong company, aralan mo pa rin kung paano yung process nila within that company. So, yeah, oo. So, parang huwag kayong matakot na baka akala ng iba na pagka-hire sa inyo, kayo na bahala. Ganun. Usually hindi ganun. Usually hindi ganun. walang magtatagal sa kanila pag ganun. Oh, like may guidance yan. Meron yung onboarding and stuff. So Jem, next question naman. What were your self-limiting beliefs that were obstacles to your success? Self-limiting beliefs. Siguro yung first thing ko nung bagong na-discover ko pa lang yung copywriting. Uh, yung introverts, hindi pwede magbenta. Parang
Kasi sa atin, di ba, lalo na sa Pilipinas, pag sinabing selling, yung unang image na pumapasok sa atin is yung, yung mga nagde-demo, ganyan. Parang nag-demo ng products or Excel. nagla-live sa Shopee, Oo. sa Lazada, ganyan. So, madaming sinasabi, madaming mga extroverts usually. Tapos, kailangan energetic ka, kailangan bongga yung presentation mo or what. So, yun yung impression ko sa selling. Pero, na-realize ko, nung na-discover ko yung copywriting, pwede naman pala na magsulat ka ng copy. It's the same thing din na sinasabi ng mga salesman or sales women. Pero ikaw, sinusulat mo lang. Tapos yun, pwede siyang send at anytime. Tapos send pa sa madaming tao, let's say email or social media yan. Madami makakabasa, pero once mo lang siya sinula. So, pwede rin naman pala. Yeah, true. Kasi, ah, actually maraming ang introverts na copywriters di ba? Parang, I think sinusunod yung mga kaizen natin na puro introvert. Nakikita niyo eh. Most ng inner circle actually. Kasi magugulat kayo, di ba? Kunyari, yan, sobrang tahimik ni Jem, medyo, alam niyo introvert siya. Pero hindi natin alam, baka mamaya sa emails na sinusulat niya, ang high energy, ganyan, di ba? Opposite. Usually ganun eh. Di ba? Nagde-develop ka ng tone na medyo yung gumagana sa persuasion with copywriting. Yun din yung maganda sa copywriting, di ba? Parang um, siguro Feeling ko hindi natin 90% kailangan introvert tayo dito. magbenta face to face, di ba? Like written lang. So ano pa? Sorry, ano? And then binasa ko lang yung comment ni Cherry. Ah, Feeling ko 90% introvert tayo dito. oo, ang dami introverts. Parang, ewan ko kung is it about writing na introvert activity siya? Siguro, no? Or, Siguro, no? Kasi matagal ko na lang inisip yun eh. Pero feeling ko, yung writing medyo introvert skill siya. For in some sense. I'm not saying na walang extroverts na writers, na copywriters. Meron, meron. madami din actually. Pero dominantly talaga ang introversion. Dominantly. Ayan. So, ano pa ba? Ayun. Yung sa self-limiting beliefs, tawag dito. Tapos ka na ba doon? Self-limiting beliefs. Ano po ba yung iba kong sinabi kanina? Hindi ko natatandaan pa. Yung nasabi mo yung introverts cancel, di ba? Oo. Um, ano po ba? Yung um, tawag dito. Yung siguro international clients can't hire Filipinos, no? Ah, ah, oo, yun actually. Hindi, yun nga sabi ko kanina, hindi ako makapaniwala na global pala yung test na sinalihan ko. Akala ko parang Filipinos lang yung kasama ko doon. Pero it's possible pala talaga na makapagsabayan tayo as Filipinos with international people. Tapos kahit ano, competition mo is Americans din or Australians or whatever. As long as understandable naman kasi yung copy na sinusulat mo, hindi naman malalaman yan ng reader nila kung saan ka man bansa galing. As Exact. long as yung grammar mo is okay, di ba? So, yun nga. Possible naman siya talaga. O, tingnan niyo naman si Jem, di ba, naka-standout siya from hundreds of applicants. Na international pala, hindi ng mga Filipino. Di ba? Tapos nakuha siya as one of the copywriters, di ba? So, kaya din natin. Magagaling ang Pinoy, di ba? Gusto rin nila, working with Filipinos and then hindi naman sa dahil mas mura lang tayo I think mainly pasahod, sa ganyan. work ethics natin eh. Like, Oo, second oo. na lang yung price. Kasi Sa like, kung work price ethic lang nila. habol nila, there are other countries eh. There are a lot of third world countries. Bakit Pinoy number one? Di ba? So, yung work ethics kasi ng Pinoy, very loyal kasi tayo sa hardworking eh.
Alam mo Tsaka yun? madali rin tayong kausap in general. Parang pag sinabi sa'yo, "Uy, do this thing," parang hindi tayo mareklamo kasi. So, Oo, parang ano, sanay tayo sa hard work. Hardworking nga daw. Yeah, yun yung advantage kasi natin yung ano, pagiging Filipino, guys. Kasi pansinin nyo naman, even before freelancing, di ba? Malakas yung mga OFWs. Gusto nila ng Pinoy. So, ganun lang talaga yun. Tas, well, siguro tulong na din na ano, ever since bata tayo, like we are trained to um, in English, gano'n, speak and understand English. Kasi I think yung ibang countries hindi siya integrated sa education nila eh. So I think big advantage din yun. Ayan. parang meron din magandang question dito sa chat. What should be the primary trait or skill to become a successful copywriter? Ano sa tingin mo, ano, Jem? Kung personally, sabihin ko, ano ba? Research na hindi ka or more like curiosity na lang para mas ano, mas hindi boring. Curiosity talaga kasi 'pag interesado ka sa product na binebenta mo, parang side effect na yun, eh, na magre-research ka talaga about it na ano, gusto mong malaman more about that thing para hindi lang siya para ibenta mo sa ibang tao, pero talagang interested ka about ano ba meron dito, parang gano'n. Bakit ko siya kailangan bilhin? Let's say kung may product ka na gustong bilhin, bakit ko 'to bibilhin, ganyan. Parang may sense ba sinasabi ko? Ah, so parang ano, try mo intindihin yung POV ng ano, ng Oo, customer, no? yun curiosity siya talaga. Parang and business owners will appreciate that din. Kasi 'pag nakita nila na from applying pa lang sa job or, as a freelancer, magiging client mo sila. 'Pag nakita nila na curious ka about them and their business, yung genuinely ha, hindi lang yung para kumita ka or what. Ano, that will make you stand out then. Oo, makes sense, oo. Sige, sa next question na muna tayo, Jem. So, ano yung sa tingin mo mga ano, external struggles mo in your journey? Um, Money and time siguro. Kasi freelancing medyo personally lang, medyo risky siya lalo na tamad-tamad ako maghanap ng client. So, kung mag-resign ako from my office parang hindi ako sure kung kailan ako makakakuha ng client. Tapos di pa ako sure kung full-time, di rin ako sure kung magugustuhan ko ba yung job na yun. So, ginawa ko nag-stay muna ako sa work ko hanggang makahanap talaga ako ng client na interesting talaga na pag-workan. Tapos ano, para magkaroon lang ng buffer between dun sa money and time. Kasi nagwo-work ka sa office, siyempre sumasahod ka, meron kang money. Tapos hindi ka pa nagmamadali na makahanap ng client. So, nababawasan yung neediness mo 'pag naghahanap ka. Oh, makes sense na ano, no? Kasi I think sinasabi ko to dati sa mga mentees na parang clients can sense ano, or rather smell desperation. Tapos Hmm, usually hindi siya magandang ano, ma-sense sa'yo na parang, ay parang desperate to na ma-hire ko, ganyan. So usually, kung sobrang chill ka pa, dun ka pa ma-hire. Kaya yun nga guys, magandang ginawa din ni Jem. I mean, you can actually test the waters first, di ba? You can transition the safer way. Di ba? Hindi mo kailangan madaliin lahat.
Pero syempre, buhay nyo pa rin yan. Kung feeling nyo naman kaya nyo, kayo na lang bahala. Just make sure na may savings kayo. Kasi siguro, mahirap mag-transition ng mag-resign ka bigla, tapos wala ka palang savings, diba? So, hindi ganun. So, Parang usually, sunod-sunod yung desperation mo, oh, no? mas mahirap yun. Usually, yung mga nag-resign to pursue freelancing, copywriting, like, may nakatabi silang savings for a few months, gano'n. Diba? Ayan. Dami questions Wait lang guys sa questions Pero may question dito si Michael. So, what do you think made you stand out sa ibang applicants? Siguro I think is pertaining to yung current mong client. Actually, hindi ko rin alam. Ano ba? Very humble si Jen. Hindi ko sila natanong, nakalimutan ko tanongin eh. Ano nga ba? Pero sabi Ah, niya, meron namang mga mas baguhan sa'yo dun sa call na yun. Oo, yun nga din. Meron din mga mas baguhan sa akin na yung exam kasi, parang test. Test kasi sabi nun, gawa ka ng opt-in page, tapos using our products, ganyan. Yung iba, hindi naman opt-in page yung ginawa nila. So, syempre, ano na yun, out na yun. Yung iba naman, opt-in page nga, pero, paano ba? Hindi, walang flow. Parang, pag binasa mo, Medyo kalat. halatang, Uh, ha? kalat. Oo, parang Okay. kalat, parang wala siyang, um, basta, pag nakakita ka ng mga samples ng opt-in page, alam mo, it doesn't look like that. Uh, Parang gano'n. So, ano bang nagpa-stand out sa akin? I think yung ginawa ko yung assignment, first thing. Tapos, pangalawa is, inaral ko yung, ano nila, product. As in, I went to their website, tinignan ko kung ano pa talaga yung, kasi ano siya business strategies nga. So, kailangan kong aralin, ano ba yung strategy na yun? What is it about? Paano ko siya bibenta? So, yun yung naka-reflect dun sa opt-in page na ginawa ko for that. So, hindi lang siya get these 10 strategies for free. Parang gano'n. Parang compelling din siya na offer na if they were to run it as a business, parang pwede siya talaga. Hindi siya, mema lang. so I think yung isa din sa advantage ni Jem, syempre, is that inaral niya prior yung copywriting. Well, itong direct response, di ba? Since dumaan siya sa inner circle, tsaka sa mentorship. So, at least yung test na ganun, like hindi siya nahirapan, medyo gets niya yung gagawin compared siguro sa iba, 'di ba? So I think it's true din na kasi siguro huwag kayo masyadong intimidate pag may competition kayo international kasi siguro ina-assume ng iba mas magaling sila eh. May mga newbies din na na kunyari American, na European, ganyan. Parang may marami newbies doon, 'di ba? So kailangan minsan kumakapit ka Yung lang ano lang nila, yung ahead lang sila sa'yo sa language. sa language, oo, tsaka sa ewan ko. Sa Sa visuals. market, Sa market mga siguro. mukha silang local. Ewan ko kung ano pa yun kung medyo may bias yung mga tao dun Pero yun, it doesn't mean na you can stand out, di ba? Kasi magagaling nga yung mga Pinoy, sabi ko. Tapos kung sakali naman hindi ka sure kung paano gawin yung assignment, pwede kang maghanap ng swag files online. Parang, paano ba to ginawa ng ibang copywriters before me? So, hindi lang naman ikaw yung copywriter sa mundo. Madaming mas magagaling sa atin out there. Kaya, may samples naman sila online. Pwede mo Oo rin nga. tingnan. Yun nga. So, pero yun, even if you start your copywriting, most likely sa first client, di naman i-expect na alam mo lahat eh. Diba? Parang, tsaka nakakatulong naman yun, yung anything that you've learned about copywriting prior to your first employment. Whether kung saan man yan, sa challenge or sa inner circle, di ba? Nakakatulong siya kasi it helps you stand out din sa mga interviews, sa mga test, actually.
Yun. Pero majority naman talaga ng learning is through experience talaga. Pero how can you get experience if you don't get hired in the first place? Ayun. Parang, parang magandang hack dyan is, you write copy about things that you already know. Parang you sound like your market. Kasi kunwari, interested ka sa skincare, ganyan. Kung alam mo yung steps na dapat mong gawin for skincare, hindi ka na sa sound na as in wala kang alam sa, alam mo yun, yung parang Oo. nagbebenta ka na nga, tapos wala ka pang alam sa binibenta mo. Oh, Pero, exactly. Actually, maganda yan, no? Parang yung products na familiar ka. oo, yun. Familiar ka sa mga products na binibenta mo, kasi ginagamit mo na talaga. So, hindi siya pilit, basically. Oh, I agree. So, maganda yan, guys. Yeah. So, ayun, natapos ka na ba sa ano? Sa answer mo? Sa external struggles? Oh, okay. Aspiring copywriters who have switched from another field. Mm, Who have switched from another field? educational background. Actually hindi ako marketing graduate or meron pang writing course. Meron, pero ano siya, usually creative. Creative writing. Ah, Or may nagme-major pala dun. arts. Yun, hindi siya kung wala, I would just say ignore mo lang yung mga ganun. Di actually Unless yung sobrang layo ng background mo na graduate ka na of agriculture or whatever. pero may mga ano may mga naging copywriters naman na iba-iba yung background, gano'n. You just have to start learning. Kasi hindi naman rocket science yung copywriting, like ano. At times it gets hard, lalo na kung nagte-test ka ng angles, kung yung gagana. Pero yun nga, hindi siya rocket science. Like, siguro I would say madali siya matutunan, mahirap siya i-master. Meron siyang type ng skill. Madali siya matutunan. Yung Mahirap siya i-master. journalism nga daw. Oo nga pala, may Ayun, medyo journalism. malapit actually yung journalism. I mean, kung writing yung medyo mo, although kahit hindi ka namang hindi ka man sanay sa writing you can adapt naman din since learnable skill ang copywriting. Any skill actually is learnable sa freelancing. Ayan. So, last question tayo, Jem. What would be the 3 lessons that you would teach your younger self if you had the chance? Yung first skill siguro is don't speedrun life. Hindi ako sure kung familiar kayo sa term na speedrun. Speedrun Ang kasi gamer. parang mga gamer lang. Mga speedrun kasi nilalaro nila yung game the way it's not really intended to be played. As in, tinatapos nila kaagad. Parang 30 minutes lang tapos nila yung game. Parang ganun. Ah, So, hindi ganun ang buhay. Parang hindi mo kailangan magmadali. Kasi at any point, meron ka natututunan kung nasaan ka ngayon. Tapos, pwede mo rin naman siya i-apply dun sa next step mo na take. Unless everyday wala kang ginagawa kundi matulog. Ganyan na to. Ano, as long as you're doing something, may pupuntahan din yan. Even if di ka sure kung saan siya pupunta. makes sense. I guess, yun yung first thing. Yung second is God is faithful. Medyo related din siya dun sa first na sinabi ko. Pero as long as you do things with the right intentions, uh, hindi ko naman sinasabi na maging 100, selfless. Pero yung, paano ba? Um,
yung gusto mong makatulong din. Tapos, you want to learn more about the business, ganyan. You want to learn more about the business kasi it will also benefit you, parang gano'n. So, um, makikita rin nila yan kung paano ka makipag-relate sa business and the work that you do. And ano, maliit lang talaga yung world. As in, yung mga magiging clients mo, meron silang mga kilalang clients, let's say na hindi kayo nag-work out together, but hindi ka nila i-refer sa clients nila kasi okay naman yung relationship niyo. Ganun. Tapos yung rep na na-build mo sa clients mo before, wala silang masasabing anything bad sa'yo. Let's say, pag nag-apply ka elsewhere. So, yun din. I don't know if that makes sense. Oo, actually I agree there. Kaya nga maraming mga yung mga copywriters na medyo matagal na nagko-copywriting. Siguro most of the time hindi na tinatamad na sila maghanap ng clients because they get referrals eh. So parang alam mo yun, kung nagkakaroon ka naman referrals out of nowhere, madalas hindi mo kailangan mag-grind, mag-hustle, looking for clients. Madalas uses palagi. Ayan. Tapos tawag dito. At tapos yun yung third pala, don't put yourself in a box. Kasi hindi ka product. We're only selling products. So, yung kahit ano man sabihin sa'yo ng ibang tao, let's say, freelancer ka, copywriter ka, di maganda yan, walang ano dyan, board exam, whatever. I mean, as long as alam mo sa sarili mo kung ano yung ginagawa mo, baka naman ibang taong tinatapakan or tapos nakakapag-provide ka naman for your loved ones, your family, nagagawa mo rin yung gusto mong gawin na um, hindi ka nag-struggle. So, okay lang din. Don't listen to people who don't know what it's like. Yun Yeah, yung sabi. totoo. Kaya rin ginawa namin yung community na to para at least alam mo, meron din kayong support. Because at least yung mga makakaintindi sa inyo, usually kahit stranger sila, pero they're in the same journey as you are. Kasi ako din, when I first started my freelancing journey, everyone around me wasn't supportive naman eh. Kasi it wasn't the typical path after graduate college na magko-corporate ka, di ba? Dumiretso akong freelancing eh. So sometimes yung support, mas nakuha mo pa nga sa strangers at the start eh. And that's okay. So maganda rin na magkaroon kayo ng ng parang circle din dito, 'di ba? Para at least may support kayo in your journey. True yan, true. So yun. Kasi usually Ganda dito maniniwala sa na lang yung virtual family class. and friends mo pag may results ka na. Kunyari pag nalilibre mo na sila, ganyan. Usually ganun eh. Pag nabibilan mo sila ng luho nila, ganyan. Nagko-contribute ka sa bahay, doon na sila nagiging like na-accept. Doon na nila na-accept usually. Kasi bago lang naman yung freelancing like well, yung online freelancing, di ba? I mean, hindi naman siya yung tipong 30 years na siyang more than 30 to 50 years na siyang career path. Like, ano Hindi lang yun, kasi prestigious eh. lately lang yun eh. Siguro yung earliest na maisip ko, around 2010 to 2013, yung pinaka, siguro merong earlier than that, pero siguro, around doon siguro. So syempre, medyo may takot pa yung iba dyan. Na, lalo na yung mga family mo, usually. Sa akin, oo, di ba? Na-experience ko yun eh. Ewan ko sa'yo, Jem, naging supportive agad ba yung family mo sa sa transition mo? Ako kasi weird din transition ko eh. Kasi parang ano eh, work from home na lahat nung in the middle of the pandemic kasi. So parang wala namang anything new sa pag-freelance ko, let's say. Kasi
Wala, work from home na ako eh. Hmm, ano, Okay. At least, diba, that's good as well. So, yun. Tawag dito. Sorry guys, hindi namin masagot lahat ng question kasi medyo madami actually eh. Kasi limited na yung oras namin. Meron ka pang gustong sabihin na final words, ano, Jem, before we end your episode today? um, final words. To our audience. I mean, okay lang ba mag-vlog? Char. Oh, okay naman. I Ano ka mean, ba? meron kasi May kaming book ka pa? ano, hindi about, hindi siya tungkol sa akin. Kasi yung company na wino-workan ko ngayon, meron kaming free trial for the business strategies na ginagawa ng mga successful people abroad. Tapos sabi nga ni Sensei na parang 5 years late ang Pilipinas. So, I think maganda siyang opportunity kung gusto niyo aralin, tapos i-apply niyo sa businesses niyo here or for your clients, abroad. Tapos pwede rin sila ma-impress na, bakit mo 'to alam? Gano'n. Kasi nga, hindi siya yung hindi siya yung usual strategies na makikita mo lang online. Talagang proven sila na nagwo-work and may case studies din. So, Hmm. um, ewan, puwede ko ba i-share yung link Yeah, somewhere? pwede naman. Ano, may link ka ba or ano? Ah, hanapin ko lang. Dito ba or siguro kahit sa Facebook. Yeah, pwede naman sa Zoom tsaka ano, Hindi, wait lang. sa Facebook. Free lang naman siya. And guys, may pa-freebie pa kayo galing kay, ano, kay Jem. And so masaya nga na ano, na lagi din kayo learning guys because um keep in mind na, no, na knowledge is actually power, especially in this digital age. Informational age na nga daw eh. Information age. So the more you know, usually, the better and more valuable you become, the more you can charge as well. Yeah. Strategicprofits.com. Ano to? Ano, parang free course or ano? Ano siya, mga bite-sized lang na strategies. Tapos, hindi mo necessarily kailangan alamin lahat. Kasi courses usually 2 to 3 hours, ganyan, di ba? Ano to? So, Videos or ano? oo, para siyang short videos lang, mga 30 minutes, 40, ganyan. Tapos, doon sa video na yun, i-explain na nila yung strategy nila, ano yung kailangan mong gawin. Ah, Tapos, ayun, pwede mo na i-apply ka. Tapos, kung tamad ka naman manood ng video, meron din nakasamang action guide yan. So, naka-layout siya, step by step yung mga kailangan mong gawin. okay. Madami din copywriting strategies dito eh. From people better than me. Gumagana ba yung link sa'yo, Jem? Kasi parang clinic ko siya, tas ano. Ayaw ba? Hindi. Gumagana siya hindi siya gumagana sa incognito for some reason. Ay, talaga. Ayan. Noted. Wow. Medyo parang, Wala daw yung link. Send ko ba ulit? Dito ba sa hosted panelists? sige, pwede naman. Ah, to. Ano ba tawag mo dito? Marketing resources? Ano? Hindi ko alam. Medyo malaki nga siya. Dito si ano, Anix Singal. Ah, interesting. Ito everyone.
Ayan. So yun, Ano din dyan mga AI stuff kung wow. interested ka. Ito yung ano mo, current client mo, ano? Oo. Wow, ano, promoting your ano client, ah. Diba? Sabihin maganda yung relationship nila. So yun, ano, thank you very much for ano, for sharing your experience with us and story with us, Jen. Marami yung tutunan for sure yung mga copy ninjas natin. Thank you din sa ano, sa pasabog na freebie na sinend mo. I'm sure mag-enjoy din sila dyan. Thank you guys for watching. So remind ko lang Thank kayo, you. ano, may free copywriting webinar tayo on Saturday. So hindi ko alam kung naka-sign up na kayo doon, pero mag-sign up na lang kayo kung hindi kayo naka-sign up pa. Tapos make sure to join the Inner Circle waitlist din as well, because magbubukas din siya next week. Ayan. So thank you Bubukas guys. daw yung IC. Yung IC, kung saan nandun sila, no, sila Jem. Thank you guys for watching ano today. And thank you na din si Jem sa pag-share ng ano ng story niya and experience today. Ayan. Thank you Thank guys. you. Thank you sa Bye-bye. nanood. Bye-bye.